Hello guys, mga mamis and friends. So ito na naman tayo sa continuation ng ating video kung ano-ano nga ba yung pwede pang maging trabaho ng isang freelancer. So number 1, data entry. So kalimitan ng ginagawa lang naman ito ay copy and paste lang naman. Tamang typing lang, ikaw lang magpo-provide ng mga data na kailangan ng client. So marami kang kompetensya dito kasi copy and paste lang naman ang usually na trabaho mo. Number 2, data miner or data scraper. So, ang gagawin mo dito, ikaw yung magpo-provide ng mga kailangan na data ni client sa website. So, kalimitan na hinihingi dyan is yung name, address, contact number, email address, and usually bulk to. Bulk mo siyang gagawin. So, kailangan mo ng mga tools para makita mo to. Hindi mahihirapan ka kapag ito yung ginawa mo ng mano-mano. So, kalimitan na gamit mo dito ay Apollo, Snow.io, Rocketreach. So, para automatic na mamigay mo lahat ng kailangan na need ni client na data. So, actually, ito yung first job ko sa Upwork. Number 3, web developer. So, pag sa work na ganito, hindi mo na need kailangan na magaling ka sa programming. Kasi ngayon, meron ng mga website builder na drag and drop lang. So, ito yung kadalasan yung WP Bakery, Duda, yan, Elementor, and Webflow. Yan yung kadalasan na ginagamit ng client ngayon. So, kung gusto mo matutunan yan, search mo lang yung kahit isa dyan. Maraming nang nagkalat yan, lalo na sa YouTube. So, maganda yan kasi mataas yung rate ng mga gumagawa ng website. Number 4, blog manager or article manager. So, ano bang ginagawa nito? Ikaw ang gagawa ng mga blogs or minsan gawa na, then sasabihin na lang sa'yo ng client mo na i-generate mo to using ChatGPT or ibang AI tools na nag-generate automatic ng articles. So, yan guys. Kung gusto mo pang may matutunan about sa freelancing, i-follow mo lang ako at may mga susunod pa tayong videos. Bye-bye!